Hindi natin makokontrol kung paano tayo itatrato ng mga tao sa ating paligid. Pero tama lang ba na gumanti tayo sa mga taong nanakit sa atin? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng buhay ng babaeng si Tanya. Simula pagkabata pa lamang, alam na ni Tanya na siya ay nakatakdang sumunod sa yapak ng kanyang mga magulang bilang mga doktor. Parehong kilalang mga magagaling na doktor ang kanyang mga magulang. Sa bahay pa lamang nila, puro tungkol sa medisina na ang kanilang usapan. Kaya naman hindi na rin siya nagdalawang isip na piliin ang landas ng pagiging doktor. Gayunpaman, hindi naging madali ang kanyang paglalakbay sa medical school. Pagod na ako. Bulong ni Tanya sa kanyang sarili habang nakayuko siya sa harap ng mga libro sa library. Mahigit 6 na oras na nga siya nag-aaral para sa kanilang exam kinabukasan. Ramdam niya ang bigat ng kanyang mga mata. Pero alam niyang hindi siya maaaring sumuko. Habang nakasubsob siya sa napakaraming papel, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig sa kanyang tabi. "Huwag kang sumuko, kayang-kaya mo yan." Napatingala kaagad si Tanya noong marinig ito. At doon nga bumungad sa kanya ang kanyang boyfriend na si James. May dala nga itong kape para sa kanya. "Pakiramdam ko naman kasi, parang puputok na ang utak ko sa dami ng inaaral ko." Sambit ni Tanya. "Kaya nga nandito ako, para tulungan ka mag-relax kahit sandali lang." Sagot naman ni James. Iniabot nga sa kanya ni James ang isang taas ng kape. Kaya napangiti dito si Tanya. "Salamat love ha, ang sweet mo talaga. Alam ko mahirap ang pinagdadaanan mo. Pero tandaan mo Tanya, palagi ako nandito para sa'yo." Malaking bagay para kay Tanya ang presensya ni James sa kanyang buhay. Simula noong pumasok siya sa medical school, palagi siyang sinusuportahan nito. Sa tuwing siya'y pinanghihinaan ng loob, si James ang kanyang sandigan. Palagi siyang ginagabayan nito at pinapalakas ang kanyang loob. Sa isip niya, ito na nga talaga ang lalaking gusto niyang makasama habang buhay. Pero hindi nga niya inaasahan na ang kanilang masayang relasyon ay biglang magbabago. Isang gabi, pagkatapos ng isang mahabang araw sa ospital kung saan siya nag-internship, niyaya nga siya ni James na maghapunan sa isang mamahaling restaurant. Hindi ito pangkaraniwan dahil madalas sa simpleng kainan nga lamang sila pumupunta. "Bakit bigla ka nagyaya dito? May espesyal bang okasyon? Parang wala ako naalala ha?" Tanong ni Tanya. "Wala lang love, gusto lang kitang isorpresa." Habang kumakain sila, napansin ni Tanya na panay ang tingin ni James sa kanya. Tila may gusto itong sabihin, pero hindi niya alam kung ano. Pagkatapos ng kanilang pagkain, tumayo si James at biglang lumuhod sa kanyang harapan. Sabay inilabas ang isang maliit na kahon. Napasinghap si Tanya. Hindi niya inaasahan ito. "Tanya, ilang taon na tayong magkasama. Alam kong ikaw na ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Alam kong mahirap ang buhay doktor. Pero gusto kong kaharapin ang lahat ng iyon kasama ka. Kaya Tanya, will you marry me?" Nabigla talaga si Tanya. Hindi niya alam ang isasagot. Mahal niya si James. Totoo yun. Pero hindi pa nga rin siya handa para sa kasal. Hindi pa siya tapos sa pag-aaral sa medical school. At alam niyang malaki ang magiging epekto nito sa kanyang kinabukasan. Naramdaman niya ang pagpintig ng kanyang puso. Hindi dahil sa saya, kung hindi sa kaba. Napatingin siya kay James at kita sa mukha nito ang pag-asa. Alam niya kung tatanggihan niya ito, masasaktan talaga si James. Pero hindi niya kayang ipilit ang kanyang sarili sa isang bagay na hindi pa siya handa.
Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni James at marahang umiti. James, alam mo namang mahal kita, di ba? Pero kasi, hindi pa ako handa. Gusto ko munang matapos ng pag-aaral ko at maging isang ganap na doktor bago ako magpakasal. Sana maintindihan mo. Saglit na katahimikan ang bumalot sa kanila. Kitang-kita ni Tanya ang pagkabigo sa mukha ni James. Pero Tanya, mahal naman natin ang isa't isa, di ba? Hindi mo ba ako mahal? Tanong ni James. Halata sa mukha ang pagkadismaya. Hindi ito tungkol sa pagmamahal. Mahal kita, James. Pero may pangarap din ako. Sana maintindihan mo ako. At sana makapaghintay ka muna. Dahan-dahang tumayo si James at kita sa kanyang mukha ang sakit at pagkalito. Akala ko, handa na tayong dalawa. Matagal na ang relasyon natin. Pero siguro, ako lang pala ang may gusto na lumagay na sa tahimik. Mula sa gabing yun, tila mayroong nagbago sa kanilang pagitan. Hindi na muling binanggit ni James ang tungkol sa kasal. Pero ramdam ni Tanya ang unti-unting panalamig sa kanya ng binata. Dati-rati, si James ang palagi nagpapasaya sa kanya. Pero ngayon, parang may harang na sa kanilang pagitan. Madalas, parang wala na itong gana sa kanya. Hindi na ito madalas tumawag o mag-text. Kapag magkasama naman sila, parang hindi na nga ito interesado pa sa kanya. Isang araw, matapos ang kanilang klase, napansin ni Tanya na hindi na nga siya hinihintay pa ni James gaya ng dati. Agad niya itong tinawagan. Pero hindi nga sumagot sa kanya ang binata. Kinabahan siya at nagdesisyong puntahan ito sa kanilang paboritong coffee shop. Pagkapasok niya doon, nakita niyang mag-isa lang si James, nakatingin sa kanyang cellphone. Lumapit siya dito at umupo sa kanyang harapan. James, may problema ba tayo? Ano bang gusto mong pag-usapan? Sagot ni James. Ikaw, parang ang layo mo na sa akin. Hindi na tayo tulad ng dati. May nagawa ba akong mali? Sabihin mo naman. Sambi ni Tanya. Tumingin si James sa kanya, pero walang inid sa kanyang mga mata. Ikaw naman kasi, Tanya. Ano pa bang inaasahan mo mangyari? Sinubukan kong ipakita sa iyo kung gaano kita kamahal. Pero anong ginawa mo? Tinanggihan mo lang ako. Nasaktan talaga si Tanya sa kanyang narinig. James, hindi ko naman tinanggihan ang pagmamahal mo. Hindi pa lang ako handa. Sana, naiintindihan mo yun. Umiding si James. Hindi mo rin ako naiintindihan, Tanya. At siguro, hindi mo rin talaga ako mahal. Tulad ng iniisip ko. Biglang tumayo si James at iniwan siya sa lamesa. Hindi makapaniwala si Tanya sa nangyari. Naramdaman niyang mayroong bumikat sa kanyang dibdib. Dati-rati, si James ang nagsisilbing liwanag niya sa mga panahong nahihirapan siya. Pero ngayon, parang unti-unti na nga siya nawawalan ng kasama. At hindi niya alam kung paano ito aayusin. Isang gabi naman, habang siya ay nasa kanyang dormitoryo at nag-aaral para sa isang mahalagang exam, bigla siya nakatanggap ng mensahe mula kay James. Pwede ba tayo magkita bukas? May pag-uusapan tayo. Ito ang mensahe sa kanya ni James. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Tanya. Hindi niya alam kung ano ang gustong pag-usapan ni James. Pero umaasa nga siya na baka ito na ang pagkakataon na maayos nila ang kanilang relasyon. Kinabukasan, pinili ni Tanya ang isang magandang damit at maayos na inayos ang kanyang sarili.
Gusto niyang ipakita kay James na nag-e-effort siya, na mahalaga pa rin ito sa kanya. Pero noong makarating siya sa restaurant kung saan sila magkikita, hindi talaga inaasahan ni Tanya ang bubungad sa kanya. Si James ay mayroong katabing babae. Magkasama silang dalawa sa isang lamesa, masaya at halatang malapit sa isa't isa. Para bang bumagal ang oras. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. Sa pagkakataong yun, may kung ano bumagsak sa kanyang dibdib. Hindi. Hindi ito maaaring maging totoo. Baka magkaibigan lang sila. Baka may pinag-uusapan lang sila. Sambit ni Tanya sa kanyang sarili. Pero sa sumunod na eksena, nakita niyang hinawakan ni James ang kamay ng babae. At sa mismong harapan niya, isang matamis na halik ang ibinigay nito sa noo ng babae. Doon na tuluyang nadurog ang puso ni Tanya. James! Bakit? Bakit ganito? Narinig ni James ang kanyang tinig. Agad itong lumingon at nagulat noong makita siya. Kita sa mukha ng binata ang pagkabigla. Pero agad nga rin itong nagbago ng ekspresyon. Tila hindi ito nagsisisi sa ginawa nito. Dahan-dahang lumapit si Tanya sa kanila. Ang babae ay mukhang naguguluhan. Pero halatang alam na nga nito ang tungkol sa kanya. Ano to, James? Sino siya? Saglit na katahimikan. Hindi tumingin sa kanya si James. Hindi mo pala ako kilala. Ako si Lorraine. At buntis ako. Magkakaanak na kami ni James. Parang biglang huminto ang mundo ni Tanya. Ano? Lumunok si James at sa wakas, naglakas loob ng harapin siya. Tanya, gusto kong sabihin sa iyo ito sa tamang panahon. Alam kong mahirap tanggapin. Pero totoo yun. Mahal ko si Lorraine. At magkakaanak na kami. Nanlambot ang mga tuhod ni Tanya. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Galit, lungkot, pagkabigo. Pero kailan pa, James? Kailan mo pa ako niloko? Hindi sumagot si James kaagad. Noong panahong sinabi mo na hindi ka pa handang magpakasal, doon ako nagsimula na maghanap ng iba na makakaintindi sa akin. At si Lorraine yun. Parang isang matalim na kutsilyo ang bumaon sa puso ni Tanya. So, kasalanan ko pa pala ngayon? Dahil hindi pa ako handa? Dahil hindi pa ako agad pumayag na magpakasal? Niloko mo na ako? Tanya, hindi ito ganoon kadali. Alam ko nagkamali ako. Pero mahal ko si Lorraine. At ngayon, pareho na kaming handa na bumuo ng sariling pamilya. Napalunok si Tanya. Pinipigil ang mga luha na gustong pumatak mula sa kanyang mga mata. Mahal mo siya? Ibig sabihin, hindi mo na ako mahal. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni James bago tumango. Oo, Tanya. Pasensya ka na. Doon na tuluyang bumagsak ang mga luha ni Tanya. Pinilit niyang manatiling matatag. Pero hindi niya kayang tanggapin ang sakit na kanyang nararamdaman. Dahan-dahan siyang umatras. Lumingon sa huling pagkakataon kay James. At tiningnan nga ito na may halong sakit at puot. Hindi ko alam na ganito pala ang gagawin mo sa akin, James. Kung alam ko lang sana, hindi ko sana ibinigay sa iyo ang buong puso ko.
At sa pagkakataong yun, tinalikuran niya ito at lumabas ng restaurant. Hindi na nga niya hinintay pa na sumagot si James. Sa gabing yun, habang naglalakad siya pa uwi, wala siyang ibang nararamdaman kung hindi matinding sakit at bigati. Akala ko pa naman, siya na ang magiging kasama ko habang buhay. Akala ko, totoo ang pagmamahal niya. Akala ko, ako lang. Pero nagkamali ako. Sambit ni Tanya sa kanyang sarili habang umiiyak. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang bumuhos ang ulan. Hindi siya tumakbo para maghanap ng masisilungan. Hinayaan lamang niya na mabasa siya ng ulan. Dahil sa totoo lamang, hindi na rin niya alam kung paano ipapakita ang sakit na kanyang nararamdaman. At sa gabing yun, isa lamang ang kanyang nasa isip. Ayaw na nga niyang muli magmahal ng ganitong kalalim. Matapos ang pangyayaring yun, dumaan si Tanya sa isang matinding yugto ng kanyang kalungkutan. Ilang araw siyang hindi makapasok sa ospital. Hindi makatulog at walang ganang kumain. Hindi niya maialis sa kanyang isipan ang ginawa ni James sa kanya. Kung paano nga siya ito pinagtaksilan at kung paano siya iniwan. Pero isang araw, habang nakaupo siya sa harap ng kanyang study table, napansin niya nagkalat ang kanyang mga medical books at notes. Dito nga niya naalala kung bakit siya nagsisikap. Hindi ako pwede magpatalo sa lungkot na ito. Hindi pwedeng dahil lang sa isang lalaki na hindi ako pinahalagahan, mawawala na ang pangarap ko. Sabi niya sa kanyang sarili. Kaagad niyang pinunasan ang kanyang luha. Tumayo at bumalik sa kanyang pag-aaral. Simula noon, mas naging determinado nga siyang tapusin ang kanyang medical school. Ginamit niya ang sakit bilang motibasyon para mas maging mahusay. Hindi niya hinayaang sirain ni James ang kanyang pangarap. At sa paglipas ng panahon, natutunan niyang tanggapin ang nangyari. Hindi pa siya handang magmahal muli. Pero isang bagay lamang ang sigurado siya. Mas pipiliin na niyang mahalin muna ang kanyang sarili bago ang iba. Wala nang ibang makakasakit sa akin. Hindi na ako muling magiging mahina. Muli niyang sabi sa kanyang sarili. At sa kabila ng lahat ng sakit, isang bagay ang kanyang napagtanto. Hindi pa tapos ang kanyang kwento. Sa halip, magsisimula pa lamang ang kanyang tunay na paglalakbay. Lumipas sa mga buwan, noong malaman ni Tanya ang pagtataksil ni James. Noong una, ay akala niyang hindi na nga siya makakabangon mula sa sakit na dulot ng panloloko ng lalaking minahal niya ng lubos. Maraming gabi siyang umiiyak. Maraming araw siyang walang ganang kumain o makipag-usap sa kahit na sino. Maging ang kanyang mga magulang at mga kaibigan ay nag-aalala na sa kanyang kalagayan. Pero sa kabila ng lahat, naalala niya ang kanyang tunay na pangarap, ang maging isang ganap na doktor. Unti-unti nga niyang sinimulan na ibalik ang kanyang dating sigla. Sa halip na magpakalunod sa lungkot, mas pinili ni Tanya na ituon ang kanyang atensyon sa pag-aaral. Mula umaga hanggang gabi, nagbabasa lamang siya ng kanyang mga medical books, gumagawa ng notes, at nagsasanay sa ospital. Isang gabi, habang nakaupo siya sa study area ng kanilang dormitoryo, lumapit nga sa kanya ang matalik niyang kaibigan na si Lian. Tanya, okay ka lang ba talaga? Hindi mo na kami kinakausap eh. Kahit sa group study, hindi ka na rin sumasali. Tumingin si Tanya kay Lian at pilit nang umiti. Oo naman, mas okay na ako ngayon. Umupo sa kanyang tabi si Lian at tumitig sa kanyang muka. Tanya, alam ko nasasaktan ka pa rin. Hindi mo kailangang magpanggap sa amin. Napabuntong hininga si Tanya at saglit na ibinaba ang kanyang ballpen.
Alam mo kasi, Lian, minsan iniisip ko kung ano ba naging mali sa akin. Bakit hindi ako naging sapat para kay James? Mahigpit na hinawakan ni Lian ang kamay ni Tanya. Huwag mong hayaan na sisihin mo ang sarili mo dahil siya ang may kasalanan. Hindi ikaw ang nagkamali, Tanya. Hindi ikaw ang nagkulang. Siya ang hindi marunong makontento at hindi marunong pahalagahan ang pagmamahal mo. Napayok ko si Tanya. Alam ko naman yun. Pero ang sakit pa rin. Natural lang yan, Tanya. Pero tandaan mo, hindi lang pag-ibig ang nagpapaligaya sa isang tao. Nandito pa rin kami, oh. Ang mga pamilya mo at ang pangarap mo. Huwag mong hayaan na sirain niya yun. Doon na nga rin natauhan si Tanya. Oo, masakit ang nangyari. Oo, nasaktan siya. Pero hindi ibig sabihin ay tapos na ang lahat. Sa gabing yun, nangako siya sa kanyang sarili. Hindi na niya muling hahayaan ng sinuman na sirain siya. Pagkalipas ng ilang buwan, nagsimula na rin ang kanyang clinical internship sa ospital na pag-aari ng kanilang pamilya. Bagamat sanay na nga siya sa hirap ng medical school, ibang hamon ang totoong pagharap sa mga pasyente. Isang araw, habang nagra-round sila sa ospital, mayroong isang emergency case ang dumating. Isang matandang lalaki ang isinugod sa emergency room matapos atakihin sa puso. Agad na tumakbo si Tanya kasama ang kanyang mga kasamahan para tumulong. Tanya, ikaw ang bahala sa pag-monitor ng vital signs, sabi ng attending doctor. Hindi na nga nagdalawang isip pa si Tanya. Agad niyang kinuha ang blood pressure ng pasyente. Sinigurado nakakonekta ang oxygen supply at tumulong sa pagbibigay ng CPR na kinakailangan. Matapos ang halos 20 minutong pag-aasikaso, unti-unting bumalik sa normal ang pulso ng pasyente. Nakahinga na rin ng maluwag si Tanya. Habang nakatingin sa pasyenteng ligtas na ngayon sa peligro, biglang napangiti si Tanya. Para sa kanya, ito ang tunay na dahilan kung bakit siya nagpupursige. Ang makatulong sa mga taong nangangailangan, ang magligtas ng buhay. Ito ang gusto kong gawin habang buhay. Ito ang rason kung bakit hindi ako dapat sumuko. Sambit niya sa kanyang sarili. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, naramdaman niyang masaya siya. Isang hapon, matapos ang kanyang shift, nagpa siya nga siyang dumaan sa isang cafe malapit sa ospital para magpahinga saglit. Naupo siya sa isang sulok at umorder ng kape. Habang abala siya sa pagbabasa ng isang medical journal, biglang mayroong lumapit sa kanyang mesa. Tanya? Nagtaas ang kanyang kilay. Kilalang kilala niya ang boses na yun. Dahan-dahan siyang tumingin sa kanyang harapan. At doon niya nakita si James. Parang huminto ang kanyang mundo. Matagal na nga niya itong hindi nakikita at hindi niya inaasahan na magkikita pa sila sa ganitong pagkakataon. Nakangiti sa kanya si James pero halatang mayroong bahid ng pag-aalinlangan. Matagal na rin ha? Sambit ni James. Hindi agad nakasagot si Tanya. Pero sa halip na maramdaman ang sakit na dating bumalot sa kanya tuwing naiisip niya si James, ang tanging naramdaman niya ngayon ay wala na. Wala na siyang nararamdaman para dito. Oo nga. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Tanya na parang walang gana sa kanyang boses. May check-up ako sa ospital kanina. Sinubukan kitang hanapin. Pero sabi ng staff, nakalis ka na raw. Ganun ba? Sagot ni Tanya. Tahimik na sandali. Ramdam ni James na hindi na nga interesado pa si Tanya
na makipag-usap sa kanya. "Kamusta ka na?" Muling tanong ni James. "Eto, masaya." Diretsong sagot ni Tanya. Nagulat si James. Hindi niya inaasahan na ganoon kasigurado ang sagot ni Tanya. Parang gusto niyang itanong kung talagang totoo ito. Pero alam niyang wala na nga siyang karapatang gawin yun. Tumingin siya kay Tanya na tila nag-aalangan. Tanya, gusto ko lang ulit humingi ng tawad sa'yo." Hindi kumibo si Tanya. Pinagmasdan lamang niya si James at hinihintay ang sasabihin nito. "Nagkamali ako, Tanya. Sinaktan kita. Ngayon ko lang na-realize kung gaano kita kamahal. At kung bakit ko yung ginawa, bakit ko pa yung ginawa sa iyo at ipinagpalit sa iba." Saglit na katahimikan ang bumalot sa kanila. "James, tapos na tayo. Hindi mo na kailangang humingi pa ng tawad. Dahil matagal ko na rin tinanggap ang nangyari. Hindi mo na rin kailangang bumalik. Dahil masaya na ako kahit wala ka. Hindi na kita kailangan." Nagkatinginan sila. Kitang-kita sa mata ni James ang lungkot. Pero alam niyang wala na nga siyang magagawa. Tumayo si Tanya at kinuha ang kanyang bag. "At sana, maging masaya ka na rin, James." Sa pagkakataong yun, siya na ang lumayo. Siya ang umalis nang hindi na lumilingon. Sa puso niya, alam niyang tapos na ang lahat. Tapos na ang sakit. Tapos na ang lungkot. Sa wakas, malaya na siya. Matapos ang maraming taon ng pagsusumikap at pagsasakripisyo, sa wakas inatupad na nga ni Tanya ang kanyang pangarap. Ngayon, isa na nga siyang ganap na doktor. Nakasuot siya ngayon ng kanyang puting coat habang nakatayo sa harap ng ospital na pag-aari ng kanyang pamilya. Hindi niya mapigilang mapangiti. Sa lahat ng kanyang pinagdaanan, ang sakit ng pagtataksil, ang pagkalugmok, at ang unti-unting pagbangon, nandito na nga siya ngayon. Mas matibay, mas matatag, at handa nang harapin ang kanyang bagong buhay. "Doktor Tanya, may bago po tayong pasyente sa emergency room." Bungad ng isang nurse habang abala siya sa pag-ayos ng kanyang mga gamit sa opisina. Mabilis siyang tumayo. "Anong kondisyon niya?" tanong ni Tanya habang tinutungo ang emergency room. "Nawalan po siya ng malay sa kalye at walang kahit anong ID. Wala po siyang kasama at mukhang wala rin po siyang pambayad," sagot ng nurse. Pagdating niya sa emergency room, nakita niya ang isang lalaki na nakahiga sa kama. Mahina at mayroong sugat sa noo. Lumapit siya dito at sinuri ang vital signs nito. "Anong pangalan mo?" tanong niya noong marahang hinawakan ang kamay ng pasyente. Mahinang dumilat ang lalaki. "Calvin." Mahinang sagot nito bago muling ipinikit ang kanyang mga mata. Parang mayroong kumurot sa puso ni Tanya. May kung anong lungkot sa tinig ng lalaking ito. Isang sakit na tila hindi lamang mula sa pisikal na sugat, kung hindi pati na rin sa emosyonal na dinadala nito. "Huwag kang mag-alala, Calvin. Nandito ka sa mabuting kamay," pabulong niyang sabi. Makalipas pa ang ilang oras, nagising si Calvin sa ospital. Kaagad namang lumapit si Tanya para kamustahin ito. "Kamusta na ang pakiramdam mo?" tanong niya habang inaalalayan itong umupo. "Mabuti na po, doktora. Salamat sa inyo," sagot ni Calvin. Pero bakas pa rin sa kanyang muka ang panghihina. Napansin ni Tanya ang lungkot sa mga mata nito. "Wala ka bang kasamang pamilya?"
o kaibigan dito sa lungsod? Umiling si Calvin. Nasa probinsya po kasi ang pamilya ko. Dati ako may trabaho dito. Pero nawalan ako ng trabaho dahil sa sakit ko. Kaya napilitan na rin akong umalis sa inuupahan kong bahay. Ilang araw na akong palaboy-laboy bago ako nawalan ng malay kanina. Natahimik si Tanya. Hindi niya akalaing may ganito palang pinagdadaanan ang binata. Wala ka bang ibang matutuluyan? Muli niyang tanong. Napayok ko si Calvin. Wala na po eh. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko pagkatapos nito. Dito na lumambot ang puso ni Tanya. Alam niyang hindi niya pwedeng pabayaan ang lalaking ito na bumalik sa lansangan. Kinagabihan, matapos niyang tapusin ang kanyang shift, nagpaalam siya sa kanyang mga magulang at nagpunta sa kwarto ni Calvin para makausap ito. Calvin, gusto kitang tulungan. Simula niya. Nagulat naman ang binata. Paanong tulong naman po, doktora? Huminga ng malalim si Tanya bago nagpatuloy. Kung gusto mo, Calvin, pwede ka munang tumira sa bahay ko habang naghahanap pa ng trabaho. Ayokong bumalik ka sa lansangan na wala man lang matutuluyan. Nanlaki ang mga mata ni Calvin. Doktora, hindi ko po matatanggap yun. Napakalaking abala po yun para sa inyo. Ngumiti si Tanya. Hindi ito abala. Mas gusto kong malaman na ligtas ka at mayroong masisulungan kaya sa pabayaan kitang magdusa sa labas. Isa pa, hindi naman kita papayagang manatili ng libre eh. Kung gusto mong bumawi, pwede ka namang tumulong sa mga gawaing bahay. Tsaka alam ko naman, Calvin, mabuti kang tao. Nanatiling tahimik si Calvin. Kita sa kanyang mga mata ang pagtatalo sa kanyang isipan. Halata rin ang pag-aalinlangan at pagnanais na tanggapin ang alok ni Tanya. Sigurado po ba talaga kayo? Mahina nitong tanong. Tumango si Tanya. Oo naman, Calvin. Sigurado ako. Maya-maya, unti-unting sumilay ang isang maliit na ngiti sa labi ng binata. Maraming salamat po, doktora. Hindi ko alam kung paano ko kayo mapapasalamatan. Kinabukasan, dinala na nga ni Tanya si Calvin sa kanyang bahay. Pasensya na kung medyo magulo ha. Hindi ako madalas naglilinis eh. Medyo busy pa. Biro niya habang binubuksan ang pinto. Napangiti naman si Calvin. Ayos lang po. Sapat na sa akin na mayroong matutuluyan. Sa unang mga araw na paninirahan ni Calvin sa bahay ni Tanya, naging tahimik lamang siya at tila nahihiya sa presensya ni Tanya. Halata sa kanya na hindi nga siya sanay na tumanggap ng ganitong tulong mula sa iba. Pero kinalaunan, nagsimula na nga rin maging komportable si Calvin. Isang umaga, pagkising ni Tanya, naamoy niya ang mabangong halimuyak ng kape at nilutong itlog. Pagbaba niya ng hagdan, nakita niyang abala si Calvin sa kusina. O Calvin, anong ginagawa mo? Tanong niya. Ngumiti ang binata. Gusto kong makabawi kahit papaano. Kaya naisip kong ipagluto ka ng almusal. Hindi napigilan ni Tanya ang mapangiti. Wow! Hindi ko alam. Marunong ka pala magluto. Marunong na ako magluto simula noong bata pa lang ako. Madalas kaming walang ulam noon. Kaya natuto na rin ako kung paano maging madiskarte. Sagot ni Calvin. Naupo si Tanya sa pagkainan at tinikman ang pagkain. Ang sarap naman ito, Calvin. Mas masarap pa yata to
kaysa sa kinakain ko sa labas eh. Biro niya. Natawa naman si Calvin. Salamat. Kung gusto mo nga rin, pwede kitang ipagluto araw-araw eh. Tumingin si Tanya sa kanya at ngumiti. Hindi niya maintindihan kung bakit. Pero parang unti-unti na nga rin gumagaan ang pakiramdam niya kapag kasama niya si Calvin. At sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang napakatagal na panahon, pakiramdam niya ay hindi na nga siya nag-iisa. Habang tumatagal ang pagsasama nila sa iisang bahay, mas lalo nga sila naging malapit sa isa't isa. May mga gabi na nagkukwentuhan sila tungkol sa kanilang mga nakaraan. Alam mo ba, Calvin, minsan talaga gusto kong isipin na may dahilan talaga kung bakit tayo nagkakilala. Napatingin naman si Calvin sa kanya. Siguro nga, Tanya. Minsan talaga ganoon ang buhay eh. May paraan ng pagpapakilala sa atin ng tamang tao sa tamang pagkakataon. At habang lumilipas ang bawat araw, unti-unti na nga nilang nadidiskubre ang mga bagay na hindi nila inaasahang mararamdaman. Isang bagay na hindi nila alam kung pipigilan o hahayaan nilang lumago. Hindi nila inakalang sa simpleng pagtulong at pagkakaibigan, mayroong isang damdamin na palihim na umuusbong. At doon nagsisimula ang isang bagong kabanata ng kanilang buhay. Isang kabanata na puno ng pag-asa, bagong simula, at isang pag-ibig na hindi nila inaasahan. Mabilis na lumipas ang mga araw. At sa bawat sandali na magkasama sila Tanya at Calvin, hindi nila namamalayan na unti-unting nagbabago ang kanilang mundo. Noong una, isang simpleng alok lamang ng tirahan ang ibinigay ni Tanya kay Calvin. Pero ngayon, tila hindi na nga lamang ito isang pangkaraniwang pabor. May kung anong kakaiba ang hatid ng presensya ni Calvin sa buhay ni Tanya. Mula sa pagiging isang pasyente na nangangailangan ng tulong, ngayon, isa na nga itong mahalagang bahagi ng kanyang araw-araw. Isang umaga, pagising muli ni Tanya, naamoy niyang mayroong niluluto sa kusina. Bumangon siya at bumaba ng hagdan. Tsaka niya nakita si Calvin na nakatayo sa harap ng kalan, abala sa paghahanda ng almusal. Good morning! Bati ni Tanya habang umihikab. Lumingon si Calvin at ngumiti. Good morning, Doktora. Pasensya na ha. Nagluto ako ng agahan. Alam kong pagod ka kagabi galing sa duty. Napangiti si Tanya at umupo sa pagkainan. Grabe, mukhang nasanay ka na maging chef sa bahay na ito ha. Tumawa naman si Calvin. Pasensya na. Gusto ko lang kasi talaga makabawi sa kabaitan mo. Habang kumakain sila, paminsan-minsan ay nahuhuli ni Tanya ang kanyang sarili na napapatitig kay Calvin. May kung anong aliw siyang nararamdaman tuwing nakikita itong abala sa paggawa ng mga simpleng bagay. Pag-aayos ng plato, pag-inom ng kape, at kahit sa pagngiti lamang, para bang napakagwapo ni Calvin sa kanyang paningin. Tila unti-unti nagbago ang kanyang damdamin. Pero pinipilit niya na huwag itong bigyang pansin. Minsan, isang gabi, habang pauwi si Tanya mula sa ospital, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Basang-basa nga siya pagdating sa bahay at agad naman siyang sinalubong ni Calvin. Tanya, bakit hindi ka nagdala ng payong? Nagkaalilang tanong ni Calvin habang mabilis na inaabot ang isang tuwalya. Napangiti si Tanya sa kanyang pag-aalala. Biglaan kasi ang ulan eh. Hindi ko rin inaasahan. Halika, magpalit ka na ng damit. Baka magkasakit ka niyan eh. Sabi ni Calvin habang hinahanap ang isang makapal na jacket sa aparador. Noong bumalik si Tanya na may suot ng tuyong damit, may hawak namang tasa ng mainit na tsaa si Calvin. Inumin mo to pampainit. Sambit niya.
Napatingin si Tanya kay Calvin. Napakaalaga ni Calvin. Isang bagay na matagal na nga niyang hindi nararanasan mula sa ibang tao. Salamat, Calvin. Mahina niyang sabi. Tanya, alam mo namang hindi mo kailangang magpasalamat. Sagot ng binata habang nakatitig sa kanya. Sa sandaling yun, tila mayroong isang hindi nakikitang koneksyon ang nabubuo sa kanilang pagitan. Napatitig si Tanya kay Calvin at pakiramdam niya ay parang huminto ang mundo sa sandaling yun. Isang Sabado naman ng gabi, hindi makatulog si Tanya kaya lumabas siya ng kwarto at bumaba sa sala. Doon niya nakita si Calvin na nakaupo sa sofa, nagbabasa ng isang lumang libro. Uy Calvin, ba't di ka pa natutulog? Tanong ni Tanya habang umupo sa tabi niya. Napatingin si Calvin sa kanya at ngumiti. Hindi pa rin eh. Hindi rin ako makatulog. Sabay na lang tayo magpuyat. Biro ni Tanya. Natawa naman si Calvin. Ganun ba? Sige. Anong gusto mong pag-usapan? Sandaling nag-isip si Tanya. Pagkatapos ay tumingin sa kanya. Bakit mo napili ang buhay mo ngayon? Hindi ba mahirap mag-isa sa lungsod? Tanong ni Tanya. Saglit namang natahimik si Calvin bago sumagot. Mahirap. Pero mas mahirap ang walang direksyon sa buhay. Akala ko noon, sapat na ang magkaroon ng trabaho. Pero noong mawala yon, na-realize ko, wala pala akong matibay na pundasyon sa buhay. Napatingin siya kay Tanya, tsaka ngumiti. Pero sa totoo lang, hindi ko inaasahan na may makikilala ako na isang taong gaya mo. Napangiti rin naman si Tanya. Ganoon din ako, Calvin. Hindi ko akalain may darating sa buhay ko na magpapagaan ng loob ko. Nagtagpo ang kanilang mga mata para bang hindi nila maipaliwanag kung ano ang kanilang nararamdaman. Sa gabing yun, sa katahimikan ng bahay, tila may isang bagay na unti-unting nagbabago sa kanilang puso. Lumipas pa nga ang mga linggo at hindi na nga rin napigilan ni Tanya ang nararamdaman. Isang gabi, habang nagiinuman sila ni Calvin sa maliit na veranda ng kanilang bahay, napag-usapan nila ang kanilang mga nakaraan. Ako naman, muntik na ako magpakasal noon. Biglang sabi ni Tanya habang nilalaro ang baso ng alak. Nagulat naman si Calvin. Talaga? Bakit hindi natuloy? Tumingin si Tanya sa kanya. Tsaka mahina, ngunit may halong lungkot na umiti. Dahil niloko niya ako. Dahil hindi pa ako handa ng mga panahong yun. Nagkaanak siya sa iba. Natigilan si Calvin. Kita sa kanyang mukha ang awa at galit sa taong nanakit kay Tanya. Grabe naman siya. Bakit niya ginawa yun? Mahina niyang sabi. Napangiti si Tanya. Minsan, naisip ko rin dati na gumanti na lang ako. Pero alam ko, hindi tama yun. Sabi ko dati, magpapabuntis na lang ako sa iba. Pero hindi gawain yun ng isang matinong babae. Ayokong gawin yung ginawa niya. Tumingin si Calvin sa kanya. Tsaka biglang nagsalita. Kung ako siya, hindi ko kailanman kayang masaktan ang isang katulad mo. Nagulat si Tanya sa kanyang sinabi. Calvin, alam kong hindi ito ang tamang oras para sabihin ito. Pero Tanya, mahal kita. Sambit ni Calvin.
Nanlaki ang mga mata ni Tanya. Hindi siya makapagsalita. Hindi niya inaasahan ang pag-amin ni Calvin. Hindi niya inaasahan na maririnig niya ito mula sa taong pinipilit niya na iwasan ang kanyang nararamdaman. Mahal kita. Noon pa man, Tanya. Pero takot lang ako na sabihin yun. Dahil baka mawala ang lahat ng meron tayo ngayon. Patuloy ni Calvin. Tahimik lamang si Tanya. Ang puso niya ay mabilis na tumitibok. At sa gabing yun, sa ilalim ng malamlam na buwan, hindi niya maitago ang totoo niyang nararamdaman. Calvin, ako rin. Mahal din kita. Mahina niyang sabi. Sa unang pagkakataon, wala na nga silang tinatagong lihim. At sa gabing yun, dahil na rin sa kanilang pag-amin, hindi na nga rin nila napigilan pa ang init ng kanilang nararamdaman. Hindi nga nila akalain pareho na sa gabing yun, mayroong mangyayari sa kanila. Kinaumagahan, nagising si Tanya na mayroong kakaibang sigla. Pagmulat ng kanyang mata, ang unang bagay na pumasok sa kanyang isipan ay ang pag-amin nila ni Calvin kagabi. Napangiti siya at marahang hinawakan ang kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay punong-puno ito ng saya. Bumangon siya at lumabas ng kwarto. Tsaka bumaba ng kusina. Doon niya nakita si Calvin na abala sa pagluluto ng almusal. Good morning! Bati niya habang nakasandal sa pintuan ng kusina. Lumingon si Calvin at ngumiti. Good morning din. Napahaba ata ang tulog mo ha. Siguro, masyado ko napagod kagabi no? May pangasar sa tono nito. Napangiti naman si Tanya. Oo, masyado mo akong pinagod sa pinag-uusapan natin. Biro naman ni Tanya. Tumawa si Calvin at iniabot sa kanya ang isang tasa ng kape. Alam mo Tanya, ibang-iba ang pakiramdam ko ngayon. Parang napakagaan ng mundo ko. Umupo si Tanya sa harap ng mesa at tinitigan siya. Ako rin. Hindi ko inaasahan na darating ang araw na magiging masaya ulit ako gaya nito. Tumango si Calvin at naupo sa tapat niya. Kaya gusto kong ipangako sa'yo na kahit ano pa ang mangyari, hindi kita bibiguin. Hindi kita sasaktan gaya ng ginawa ng iba. Napatitig si Tanya sa kanya. Tsaka marahang hinawakan ang kanyang kamay. Salamat Calvin. Alam kong hindi ako nagkamali sa'yo. Makalipas ang ilang araw, habang nasa ospital si Tanya, biglang may lumapit sa kanya na isang pamilyar na muka. Si James, ang kanyang dating nobyo. Nagulat si Tanya noong makita ito. Pero nanatili nga siyang kalmado. Anong ginagawa mo dito? Malamig niyang tanong. Mukhang alikaga si James. Tanya, pwede ba tayong mag-usap? Tumingin si Tanya sa kanyang relo. Wala siyang oras para sa drama ng nakaraan. Pero sa isang banda, gusto niyang marinig kung ano ang sasabihin nito. Fine, 5 minuto. Sagot niya. Naglakad sila papunta sa isang tahimik na bahagi ng ospital. Napabuntong hininga si James bago nagsimulang magsalita. Tanya, alam kong wala na akong karapatan. Pero gusto kong humingi ng tawad sa lahat. Sa lahat ng sakit na naidulot ko sa'yo. Matagal bago sumagot si Tanya. Pinagmasdan niya ang lalaki na minsang minahal niya. Pero ngayon, para bang isna lamang itong anino ng kanyang nakaraan. Hindi ko alam kung anong gusto mong marinig mula sa akin, James. Pero kung inaasahan mo na may babalik pa ang dating tayo,
Nagkakamali ka. Diretsong sagot nito. Napatungo si James. Alam ko naman yun, Tanya. Alam kong hindi ko na kayang ibalik yun. Pero gusto kong malaman mo na pinagsisisihan ko na ang lahat. Tumango si Tanya. Salamat sa paghingi ng tawad. Pero tapos na tayo, James. May mahal na akong iba. Nagulat si James sa kanyang sinabi. Talaga? Sino naman? Ngumiti si Tanya. Si Calvin. At hindi ko kailanman ipagpapalit ang relasyon namin sa kahit na sino. Napangiti si James ng pilit at tumango. Ganun pala. Masaya ako para sa'yo, Tanya. Sana masaya ka rin sa kanya. Oo, totoong masaya ako. Masaya sa isang taong alam ko na hindi ako kayang saktan at ipagpalit. At sa puntong yun, alam ni Tanya na tuloy na nga niyang isnara ang pinto ng nakaraan. Kinagabihan, dumating si Tanya sa bahay at agad nga rin siya sinalubong ni Calvin. Napansin nitong parang mayroong bumabagabag sa kanya. May nangyari ba? Tanong ni Calvin habang hinahaplos ang kanyang likod. Wala naman. Nakita ko lang si James kanina. Sagot ni Tanya. Napakunot ang noo ni Calvin. Si James? Anong gusto niya? Gusto niyang humingi ng tawad. Pero wala na yun sa akin. Hindi na siya mahalaga sa akin. Sagot ni Tanya habang hinahawakan ang kamay ni Calvin. Tila nabunutan ng tinig si Calvin sa kanyang narinig. Salamat, Tanya. May tiwala rin naman ako sa iyo eh. Alam kong mahal mo rin ako kahit na anong mangyari. Napangiti si Tanya. Hindi lang kita basta-basta mahal, Calvin. Alam kong ikaw ang taong gusto kong makasama habang buhay. Napatitig si Calvin sa kanya. Tsaka marahang hinawakan ang kanyang pisngi. Tanya, sigurado ka ba dyan? Tumango si Tanya. Sobra. Sobra akong sigurado sa'yo. At sa gabing yun, sa ilalim ng liwanag ng buwan, mas lalo pang tumibay ang kanilang pag-iibigan. Isang bagong simula para sa kanilang dalawa. Matapos ang lahat ng pinagdaanan nila Tanya at Calvin, tila naging payapa na ang kanilang buhay. Masaya silang magkasama sa iisang bahay at patuloy na lumalalim ang kanilang pagmamahalan. Pero sa kabila ng kasiyahan, may isang bagay na unti-unting napapansin ni Tanya. Ang kakaibang pagbabago sa kanyang katawan. Isang umaga, nagising si Tanya na parang pagod pa rin kahit mahaba ang kanyang tulog. Bumangon siya at napansin ang bagyang pagkahilo. Hindi niya ito masyadong binibigyang pansin noong una. Iniisip na baka dahil lamang ito sa pagod niya sa trabaho. Habang nagkaalmusal, napansin ni Calvin ang kawalan niya ng gana. Uy, bakit parang ang tahimik mo? Tanong ni Calvin habang nilalagay ang scrambled eggs sa kanyang plato. Umiling si Tanya. Wala naman. Medyo pagod lang siguro sa trabaho. Napakunod ang noo ni Calvin. Sigurado ka? Baka may sakit ka. Hinaplos niya ang noo ng dalaga. Tiningnan kung mayroon itong lagnat. Napangiti si Tanya. Wala akong lagnat, Calvin. Pero parang may kakaiba akong nararamdaman eh. Kakaiba? Anong ibig mong sabihin? Nag-alinlangan si Tanya bago sumagot. Parang mabilis ako mapagod. Tapos minsan, parang nahihilo ako. Pero baka wala lang ito. Napaisip si Calvin.
Kailan ka ba huling nagkaroon? Bigla ng laki ang mata ni Tanya. Sinubukan niya mag-isip. Binibilang sa isip ang mga araw. Pero sa kanyang gulat, napagtanto niya na huli siya nagkaroon ng buwan ng dalaw. Mahigit 1 buwan na ang nakakalipas. Hindi niya alam kung bakit hindi niya ito napansin kaagad. Tanya, seryosong tawag ni Calvin. Baka buntis ka. Napatigil si Tanya. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong ni Calvin. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Calvin, hindi rin ako sigurado. Mahina niyang sagot. Napansin ni Calvin ang pagkabahala niya, kaya hinawakan niya ang kamay nito. Tanya, kung totoo man yan, hindi kita iiwan. Tatanggapin ko ng buong puso. Alam mo yan, di ba? Napatingin si Tanya sa kanya. Kitang-kita niya ang sinseridad sa mata ni Calvin. Huminga siya ng malalim at tumango. Alam ko naman, Calvin. Pero gusto kong makasigurado muna bago tayo magdesisyon. Ngumiti si Calvin. Sige, anong gusto mong gawin? Siguro, mag-pregnancy test muna ako. Sagot ni Tanya. Tumango si Calvin. Sige, tara. Bibili na ako sa butika ngayon. Makalipas ang ilang minuto, nasa bahay na ulit si Calvin. Bitbit na nga nito ang ilang piraso ng pregnancy test kits. Nanginginig ang kamay ni Tanya habang hinahawakan ng test. Calvin, kinakabahan ako. Pag-amin niya. Nilapitan siya ni Calvin at niyakap. Huwag kang matakot. Ano man ang resulta, nandito lang ako. Huminga ng malalim si Tanya bago pumasok sa banyo. Ilang minuto siya naghintay habang nakatingin sa test kit na unti-unti naglalabas ng resulta. Pakiramdam niya ay napakabagal ng oras. Hanggang sa tuluyang lumitaw ang 2 malinaw na linya sa bawat pregnancy test. Positibo. Buntis siya. Napaluhod si Tanya sa kaba at saya. Hindi niya alam kung iiyak o matutuwa siya. Calvin! Sigaw niya. Agad na kumatok si Calvin sa pinto. Tanya, ano nangyari? Binuksan ni Tanya ang pinto at pinakita kay Calvin ang resulta. Calvin, buntis ako. Nanginginig niyang sabi. Saglit na hindi nakapagsalita si Calvin. Tinitigan niya ang pregnancy test. Tapos si Tanya. Hanggang sa tuluyang lumabas ang isang malawak na ngiti sa kanyang muka. Tanya, magiging tatay na ako? Tumango si Tanya at biglang niyakap siya ni Calvin ng mahigpit. Mahal, salamat. Sobrang saya ko. Napangiti si Tanya sa kanyang reaksyon. Pero, hindi ka ba natatakot? Bumitaw si Calvin sa pagkakayakap at tinignan nga siya sa mata. Siyempre kahit papaano, may pangamba pa rin ako, Tanya. Pero mas nangingibabaw ang kasiyahan. Alam kong kaya natin to. Gagawin ko ang lahat para sa iyo at sa magiging anak natin. Doon na nga tuluyang bumuhos ang luha ni Tanya. Hindi siya makapaniwala sa sobrang saya niya. Kinabukasan, nagpunta nga sila sa isang klinika para makumpirma sa doktor ang pagbubuntis ni Tanya. Habang nakaupo sila sa waiting area, hindi mapakali si Calvin. Excited ka? Tanong ni Tanya habang nakangiti. Tumango si Calvin. Oo naman. Ikaw? Ngumiti si Tanya. Kinakabahan. Pero masaya din. Maya-maya pa, tinawag na nga sila sa loob ng klinika.
Matapos ang ilang test at ultrasound, nakumpirma ng doktor na mahigit 1 buwan na nga rin buntis si Tanya. Tanya, congratulations! Malusog naman ang baby mo at normal ang development. Sabi ng doktor. Hindi napigilan ni Tanya ang mapangiti habang pinapanood sa screen ang maliit na imahe ng kanyang baby. Hindi niya akalain na mararamdaman niya ang ganitong klase ng kaligayahan. Tiningnan siya ni Calvin. Kitang-kita ang tuwa sa muka. Hinawakan nito ang kanyang kamay at bumulong. Salamat, Tanya. Salamat sa pagbibigay sa akin ng ganitong klase ng kasiyahan. Napahinga ng malalim si Tanya. Hindi lang ikaw ang masaya, Calvin. Ako rin. Simula ngayon, gagawin natin ang lahat para sa anak natin. Tumango si Calvin. Oo, mahal. At magsisimula tayo sa paghahanda sa buhay bilang mga magulang. Pagka-uwi nila, inihanda na nga ni Tanya ang kanyang sarili para sabihin sa kanyang mga magulang ang balita. Alam niyang magiging malaking usapan ito. Lalo pa, hindi pa sila kasal ni Calvin. Kinabukasan, dumalo nga sila sa bahay ng mga magulang ni Tanya. Noong makita nga sila ng kanyang mami, agad nitong napansin ang kakaibang aura ni Tanya. Anak, parang kakaiba ang glow mo ngayon ha. Biro ng kanyang mami. Napangiti si Tanya at lumingon kay Calvin. Tumango si Calvin sa kanya. Tanda ng pagsuporta. Mami, Daddy, may gusto po kaming sabihin. Panimula ni Tanya. Nagkatinginan ang kanyang mga magulang. Ano yun, anak? Tanong ng kanyang daddy. Huminga ng malalim si Tanya. Buntis po ako. Saglit na katahimikan ang bumalot sa buong sala. Nagkatinginan ang kanyang mga magulang. Habang si Calvin naman, mahigpit na hinawakan ang kamay ni Tanya bilang suporta. Unang nag-react ang kanyang mami. Buntis ka, anak? Totoo ba? Tumango si Tanya. Oo, mami. Alam ko pong hindi nyo ito inaasahan. Pero masaya po kami ni Calvin sa balitang ito. Tiningnan ng kanyang daddy si Calvin. At ikaw, Calvin, ano ang plano mo? Diretsyong tumingin si Calvin sa kanila. Sir, ma'am, mahal ko po si Tanya. At gagawin ko po ang lahat para alagaan siya at ang magiging anak namin. Gusto ko pong maging isang mabuting ama at asawa. Napangiti ang kanyang mami at lumapit sa kanya. Anak, masaya kami para sa iyo. Hindi namin inaasahan to. Pero kung masaya ka, susuportahan ka namin. Susuportahan namin ang pagmamahalan nyo. Masayang masaya nga talaga si Tanya dahil tinanggap ng kanyang mami at daddy ang pagmamahalan nila ni Calvin at ang magiging anak nila. Ilang buwan ang makalipas bago manganak si Tanya. Napagpasyahan nga nila magpakasal muna ni Calvin. Naging simple nga lamang ito dahil para sa kanila ang importante ay kasal na nga sila bago lumabas ang kanilang anak. Masayang masaya nga talaga ngayon ang puso ni Tanya. Hindi niya akalain na ang ganitong pagmamahal ay matatagpuan niya sa isang tao na aksidente lamang niya makikilala. Marami talaga ang humanga sa kanilang kwento. Ang kanyang dating pasyente na tinulungan lamang niya, ngayon, iminahal niya ng lubos at naging asawa pa niya. Ipinangako nga nila pareho na aalagaan nila ang kanilang anak at tuturuan ito ng tamang asal. Dito na nga rin po nagtatapos ang kwento ni Tanya. Sa kwentong ito ay pinapaalam, minsan, ang mga hindi inaasaang pangyayari ay siya pala magdadala sa atin ng tunay na kaligayahan at mas matibay na relasyon. Sa uli, ang mahalaga ay ang pagiging tapat, handang magsakripisyo at ang pagiging bukas sa bagong simula. Dahil ang pag-ibig ng totoo ay lumalaban,
nagpapatawad at nagpapatuloy. Huwag nyo rin pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.